Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Team. Isang pagtatanghal ng Office of Evangelization through Social Communications. Dominican Province of the Philippines. Santo Domingo Convent, Quezon City. At ng Rhythm Sound and Light Trading Corporation. Sa pakikipagtulungan ng Angelicum College, Quezon City. Colegio de San Juan de Letran, Manila. Shrine of Our Lady of the Rosary, Manaoag. Security and Credit Investigation Incorporated. University of Santo Tomas. Crossover 105.1. Catholic Media Network. At ng Radio Veritas 846. Ang Siete Palabras 2017.
Bayan ng Diyos, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Biyernes Santo, ang araw ng ating pananahimik, pag-aalala at paggunita sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na siyang nagbigay sa atin ng buhay, nag-alay ng buhay para tayong lahat ay mabuhay. Mabuhay po tayong lahat. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Hindi kamatayan, ngunit buhay na walang hanggan. Ang buhay ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Minsan na niyang inalay ang kanyang buhay. Ang pag-aalay na ito ng kanyang buhay, sakripisyo, pagkamatay sa krus, ay sapat na upang tayo ay mabuhay. Marubdob at taimtim na paggunita ang alay natin sa araw na ito sa taunang pagtatanghal ng Siete Palabras dito sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Tutulungan tayo ng buong pamilyang Dominikano ng mga pari, madre, daiko, diakono sa ating pagninilay sa huling 7 wika ng ating Panginoong Hesukristo. Ang taon pong ito ay taon ng parokya at ginagabayan po tayo ng temang Communion of Communities. Ibig sabihin po nito, bilang pamilya ng Diyos, tayo po ay magkakapatid at magkakaugnay. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang nararanasan ng iba. Kaya naman po may kasabihan tayo, Diane and Carlo, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Nararamdaman po ng Diyos ang ating pagdurusa at nararamdaman din po natin yung kanyang pagpapakasakit sa krus sapagkat mahal po niya tayo. Tama yan, Brother Ariel. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayong lahat po ay magkakaugnay, kung kaya't dapat tayo ay magkaisa upang makagaan sa paghihirap ng iba. Ang huling 7 wika ay paalala upang muling mabuksan ang puso, isip at kaluluwa ng mga taong hindi makagawa ng mabuti at totoo para sa mundo, kalikasan, tao at para sa Diyos. Sa pamamagitan ng programang ito, sana po ay maantig ang ating mga puso na makiisa sa misyon ng Diyos at ng simbahan. Huwag na po sana nating hayaan na meron pang magdusa, masaktan o mamatay. Misyon po natin ay magbigay ng buhay at pag-asa sa ating kapwa. Kabahagi po tayo ng pamilya ng Diyos, hindi lamang po sa pangalan bilang mga Kristiyano, subalit higit sa lahat ay sa misyon ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ang magpapatuloy ng pagmamahal ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. Ang programa pong ito ang may pinakamatagal po sa kasaysayan ng Philippine Television ng programang Pang Semana Santa. At tayo po ay layunin po ng programang ito na maging katuwang ninyo sa inyong pagninilay at paggunita sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa huling 7 wika ni Kristo. Tama ka dyan, Brother Ariel. Pag-ibig po ang dahilan ng malasakit ng Diyos. Ito ang pag-ibig na makapangyarihan na gagawin ng lahat, maibigay lamang sa minamahal ang nararapat. Ito ang pag-ibig na makapangyarihan na gagawin ng lahat, maibigay lamang sa minamahal ang buhay na walang hanggan. Ang huling 7 wika ay ang panaghoy ng pag-ibig ni Kristo sa tao. Ikaw, ano ang tugon mo sa pag-ibig na ito ng Diyos? Ang ating aktibong pakikilahok sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang paraan ay ang ating tugon sa kanyang pag-ibig. Nagmumula ito sa pakikinig ng may pag-unawa gamit ang puso, hindi lamang ang tenga. Tanging sa ganitong pamamaraan lamang natin lubusang mauunawaan ang misyon natin bilang mga Kristiyanong pinuspos ng buhay at biyaya ng Diyos. Tama ka dyan, Carlo, hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig at grasya ng ating Panginoon. Kaya mga kapuso, tayo rin po ay mapapakinggan ng live sa Radyo Veritas. Live po tayo dyan sa AM band nila at mapapanood din po sa www.veritas846.ph at sa lahat po ng mga kasapi ng himpilan po ng Catholic Media Network. Tama po yan, Brother Ariel. Kaya naman samahan niyo kami sa 3 oras na pagninilay na patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Naway ang kanyang salita ay mag-iwan sa inyo ng kanyang pag-ibig. Naway mag-iwan rin ito ng lakas at pag-asa upang maisakatuparan natin ang kalooban ng Ama, bagamat mahirap ito. Mapapanood niyo rin kami via live streaming na naka-flash ngayon sa inyong TV screens. Habang tayo po ay nanonood at nakikinig, maging panahon din po sana ito ng pananalangin. Ang lahat po ng mga awit at indak
Kulay at hugis, salita at gawa sa palatuntunang ito magdalasan sana sa atin sa mas malalim na paghanga sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at mag-udyok po sa atin na magmahal tulad ng pag-ibig ng Diyos sa atin. At sa mga magpo-post po ng kani-kanilang reflection sa social media, gamitin lamang po ang hashtag 7palabras2017. Mga kapuso at kapanalig, ito po ang Siete Palabras 2017. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo, at sabihin niyang, nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ako po si Vivian Anas at sa kasalukuyan isa po akong voluntaryo sa Nabotas Manpower Training Center. Naglilingkod po ako sa loob na halos ng 20 taon. Dito sa salita na to, ang laki nung hamon para sa akin, pagpapatawad. Sa totoo lang, Father, marami po akong naranasan na iba't ibang hirap sa buhay. Simula nung bata, na mga karanasan ng sakit, panlalait, pangungutya, paghuhusga. Sa loob ng pamilya ko, sa mismong magulang, ichinismis din po ako ng sarili kong mga kaibigan, kasama. Sa totoo lang, Father, pag ikaw nakaranas ka ng mga sakit, sarado yung puso mo sa pagpapatawad eh. Puro lahat sakit. Hirap. Umabot sa punto na parang tapusin ko na yung buhay ko. Kasi parang wala na akong matakbuhan. Meron punla ng kabutihan sa dibdib ko na sa oras na nahihirapan ako, alam ko may Diyos. Nagiging matatag ako doon. Nagiging malakas ako. Sabi ko, ang hirap pala. Pag humingi ka ng tawad at magpatawad, parehong mahirap. Kasi hihingi ka ng tawad, aaminin nung mali ka. Pag magpapatawad ka naman, may sakit ka dito, ang hirap ibigkas yung salitang pinatatawad na kita. Pero ang hirap kasi sa mismong magulang mo, sa mismong mga kaibigan ang galing yung sakit. Sabi ko sa sarili ko, si Jesus, pinako, namatay pero nagpatawad. At dumating sa punto, Father, na kailangan ko pagpatawad. Hindi madali para sa akin pero alam ko doon ako lalaya. Doon ako magiging masaya ulit. Hanggang sa isang araw, may taong namagitan para magkausap kami ng nanay ko. Tapos nagkasundo kami. Hanggang sa sunod-sunod na yung pagkakataon na balik na yung buti. Sabi nila, paano ko nagawa? Sabi ko, kailangan tanggapin mo muna sa sarili mo, nagkamali ka rin. At kailangan mo magbigay ng pagpapatawad at isipin mo lagi si Jesus, na si Jesus mas matindi ang naranasan, pero nagpatawad. Hindi madali pag wala ang Diyos sa buhay mo eh. Hindi madali ang magpakabuti, Father. At ako, sabi ko sarili ko, nandun sa pag-amin at sa paghingi ng tawad, doon ako lalaya sa tulong ng Diyos. Lagi ko sinasabi rin sa mga taong nakakausap ko, lumapit ka, huwag kang magdalawang isip, huwag kang magduda. Ang biyaya ng Diyos sa akin, Father, yung kahit nandoon yung sakit, nakakatawa ko. Simula nung naranasan ko lagi sa Diyos yung pagpapatawad, binahagi ko yung biyaya na yun na mapatawad ko rin yung kapwa ko. Kung ang Diyos nagpatawad, inaanyayahan din niya tayo lahat na magpatawad din. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Narito po ang pagninilay sa unang wika na ihahandog sa atin ni Father Napoleon Sipalay Jr., ang Prior Provincial ng Order of Preachers sa Pilipinas. Ang pagninilay natin
sa unang salita na namutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo ay napapaloob sa taong ito na kung saan naglalakbay tayo sa 9 na taon patungo sa pagdiriwang ng 500 years of Christianity sa Pilipinas. Simula 2012 hanggang 2021, meron tayong iba't ibang tema. At ang taong ito, ang ating tema ay Year of the Parish, Communion of Communities. At sa hapong ito, pagninilayan natin sa 7 wika ng Panginoon, ang Year of the Parish, kung saan ang basic ecclesial communities are agents for communion, participation, and mission. Nailahad ito sa sulat ng ating mga obispo ditong taong ito, kung saan lahat tayo ay tinatawag muli na magnilay-nilay sa ating pananampalataya. Na lahat tayo ay kasama sa isang sambayanan na kung saan lahat tayo ay tumatanggap sa grasya na dumadaloy sa ating Panginoon sa ugnayan ng ating Ama, ng ating Anak, ng Espiritu Santo, pagmamahala ng Diyos Ama sa Anak, ng Espiritu Santo, naway dumadali din sa ating mga buhay na kung saan nakahari ang Panginoon. Na kung saan sa ating panalangin sa Ama namin sa Misa, pinapanalangin natin na sumatin ang pagkahari ng Diyos para lang sa langit at ng sa lupa ang pagsunod sa kanyang kalooban. At sinasabi din sa atin sa 500 years sa ating edad na Kristyanismo sa Pilipinas, titingnan din natin ang kalidad ng ating mga parokya, hindi lamang sa pamamahala, lalong-lalo na sa pakipagsalamuha, pakipagkaisa, at sasamahan ng bawat isang membro ng parokya. Isa sa mga paraan na meron tayo sa simbahan upang mapalalim ang communion of community sa taong ito ay ang movement ng tinatawag nating Basic Ecclesial Communities or BECs. Ako nagaling sa Mindanao, ang tawag namin doon ay JKK, Gagmayng Kristohanong Katilingban. Ito yung movement kung saan ang mga Kristiyano ay binibigyan ng karapatan tulad ng kanilang binyag na maging bahagi at maging aktibong membro ng simbahan kung saan ang kanilang pananampalataya ay sinasabuhay, lalo-lalo na sa mga lugar na mahirap maabot ng mga pare. Meron tayong mga kapatid na sa kanilang basic ecclesial communities na tuwing linggo ay nagse-celebrate ang tinatawag nating dry mass o celebration of the word. Tinatanggap nilang Panginoon sa kanilang pagdiriwang ng salita ng Diyos. Meron tayong mga leaders. At diyan pinapakita sa atin na nawa ang ating pagkakaisa sa simbahan ay lalong mapapalalim. Sinabi ng ating Second Plenary Council of the Philippines na ang ating kahirapan at ang malalim na pananampalataya ng ating mga kapatid ay nagbunsod sa kanila upang magkaisa, upang labanan ang anumang nandulupig sa karapatang pantao o hustisya at upang maging mas makahulugan ang ating pagdiriwang. Sa ating buhay, marami sa atin na nagsisimba. Ngunit mga kapatid, ang pagsisimba ay importante. Ngunit hindi ito sapat sa pagsasabuhay ng ating pagiging Kristiyano. Kailangan natin maging bahagi ng isang community, na isang basic ecclesial communities. At nawa sa ating mga sarili ay maging bahagi rin sa buhay natin ang ipinapalaganap sa basic ecclesial community sa ating mga pamilya. At sa taong ito, pinapalala din sa atin ng mga obispo na pinagdiriwang din natin ang 100 years of our apparition of Our Lady of Fatima, na kung saan ang message doon ay dalawa: penance and conversion, pagsisisi at pagbabalik sa loob sa Panginoon. Marami sa atin, meron tayong pananampalataya, pero lumalayo tayo sa mapa sa paglalakbay natin sa Panginoon.
na lahat tayo nagmula sa Panginoon, sa sana babalik sa Panginoon. Lumalayo tayo sa ating makasalanan sa Panginoon. Kaya pinapaalala sa atin na magbalik sa Panginoon. At nawa marinig natin sa unang salita ng Panginoon na namutawi para sa atin, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Marami tayong ginagawa, akala natin tama. Pero naalala ba natin na sumunod talaga sa kalooban ng Panginoon? Pag may nagkasala sa atin, nagpapatawad ba agad tayo? Ang pagmutawi, pagsalita ng pagpapatawad ni Kristo ay parang sinasabuhay niya sa atin ang kanyang tinuturo. Love your enemies. Pray for your persecutors. Pinapanalangin ba natin ang mga nagkasala sa atin? Oo, nagtatanim ng galit. Pag nakikita ko yung mga nag-aaway, kinikwento sa amin, sa mga mag-asawa, si Mrs., pag nag-aaway kay Mr., si Mrs. nagiging hysterical. Tumataas ang boses. Pagkatapos, nagiging historical. Oh, ang dami palang nakabaon doon na parang ammunition. No? Akala ko tapos na yon. At pag nag-aaway naman si Mr. at si Mrs., pag-uwi sa bahay ni Mr. para walang nangyari, si Mrs. ayaw magsalita. Kaya ang ginagawa ni Mr., tatanungin, saan yung aking tsinelas? Sabihin ni Mrs., pagalit pala, hindi nagsasalita. Bibig na lang. O baka yung newspaper. Saan yung newspaper? Hahaba yung uso. Siguro bara yung kape. Saan yung kape ko? Ituturo yung kusina. Kaya ang ginagawa ni Mr., pupunta sa kusina, bubuksan lahat ng drawer. Susunod si Mrs. At pag hindi pa nagsalita, pupunta sa kwarto, bubuksan lahat ng drawer. At hindi makatiis si Mrs. sabihin niya, ano bang hinahanap mo? Nakita ko na yung dila mo. Pag tayo ba nagpapatawad ba tayo pag pagod na tayo? Pag tumagal na, o kaya naparusahan na yung nagkasala sa atin o nagsorry na? Naghihintay ba tayo? Sa Panginoon, agad-agad. Yun ang turo ng Ebanghelyo. Hindi pinapatagal. Hindi pinapaugat. Agad-agad. Ama, patawarin mo sila. Papatawad agad tayo. Kaya nga siguro ang importante, lumapit tayo sa krus. At doon nabubuo ang totoong communion of communities na marinig muli natin. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Ang ating hamon, mga kapatid, ay dalhin natin ang bawat isa, ang ating pamilya, ating sambayanan, sa ating trabaho, malapit sa krus. At muli marinig natin sa Panginoon na tayo'y pinatawad, tayo'y nilinis, at tayo'y inanyayahan niyang sumunod muli. Lupaan ng hirap at kasakitan, tumingala kapakuan. Sa Diyos amang maalam, ito ang siyang tinuruan. Peter dimiti ilis non, enemies quid passion. Ama kong Diyos nagiliw, ang hingi ko po at hiling ay iyo pong patawarin. Ang lahat ng taong taksil nangagpako sa akin, di nila na mamalayan itong kanilang inasal. Walang loob kamuntiman, magdalita ka po naman, sila'y huwag pag-isipan.
Narito'y maipangusap, araw ay tanghaling tapat, pawang nagsipang gilalas. Dito sa ipinahayag na paghingi niya ng tawad. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin. Ama, patawad. Sa kabila ng lahat ng paghating dinanas ni Jesucristo, nakuha pa niyang humiling sa iyo na kami ay patawarin. Patawarin niyo po kami sa maraming kasalanang paulit-ulit naming ginagawa, sapagkat hindi namin lubusang naiintindihan ang aming mga sinasabi, iniisip, hinahangad at ginagawa. Ama, patawad po. Huwag po sana kayong magsawa na kami patawarin. Patawad po sa aming pagkalimot na kami nilikha mong kawangis mo na mabuti. Sa lahat ng kabutihang hindi namin nagawa, sa mga kabutihang ipinagpalit namin sa masama, at sa mga kabutihang dapat namin ginawa. Subalit kami nagbulag-bulagan, nagbingi-bingihan at nawala ng awa at habag sa aming kapwa. Ama, patawad po. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming buong pusong pagsusumamo. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagpapakumbaba. Ituon mo sa amin ang iyong mahabaging tanaw upang kami muling pagkalooban ng biyaya ng iyong pagpapatawad. Patawad, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang bilang isang parokya, sa mga hidwaan na hindi namin nalutas, sa mga pangangailangang hindi namin natugunan, at sa mga nawawalan ng pananampalatayang hindi namin naaalayan pabalik sa iyo. Patawad po. Patawarin mo po kami, Panginoon, upang sa pamamagitan ng iyong pagpapatawad at biyaya, kami rin ay makapagpatawad din sa aming kapwa. Turuan mo po kami, Panginoon, upang kahit kami nasaktan, kahit kami hindi binigyan ng pansin, kahit kami lalong inaalipusta, magawa naming magpatawad tulad mo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ating kultura, madalas ihambing ang isang anak sa mga magulang nito. Ay, kamukhang kamukha siya ng kanyang tatay. Parehong-pareho sila ng mata at ilong ng kanyang nanay. Carbon copy. Halatang-halatang anak nila siya. Bilang mga anak, taglay natin ang larawan at wangis ng ating Ama. Saan ka man bumaling sa buong daigdig, tayo lang ang bukod-tanging nilalang na nilikha sa larawan at wangis ng may kapal. Makikita ito sa ating pagiging malikhain, matalino, at likas na mapagmahal. Ito ang batayan ng ating di matatawaran at di maisasantabing dangal at mga karapatan. Ano man ang ating katayuan sa buhay, kulay o kasarian. Halakip nito, binigyan tayo ng kalayaang pumili sa pagitan ng tama at mali. Dahil dito, kaya nating talikuran ang ating tunay na kalikasan bilang tao, bilang anak ng Diyos. Ika nga nila, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Labag man ito sa ating tunay na katauhan, kaya nating magpakasama at magpakahayop. Sa ganitong paraan, ang dapat sanang kawangis ng Diyos ay hindi na niya kamukha. Halos hindi na makilala bilang anak niya. Ang masaklap, tayo pa mismo ang sumisira sa ating sarili. Gayunpaman,
gaano man natin sirain at burahin ang wangis ng Diyos sa ating pagkatao, nananatili pa rin sa atin ang kanyang larawan, ang ating dangal. Hindi ito damit na kaya nating hubarin o itsura na kaya nating baguhin dahil ito ay kinintal ng Diyos sa ating buti, sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ano man ang gawin natin, sa kabila ng lahat ng ating mga kasalanan at pagkakamali, taglay pa rin natin, salamat sa biyaya ng Diyos, ang kakayahang magsisi, magbago, at muling mabuhay bilang isang tunay na anak niya. At ito ay hindi kayang kunin o alisin sa atin ng anuman o sinuman. Ito ang dahilan kung bakit ang simbahan ay mariing naninindigan at patuloy na maninindigan para sa dangal at karapatan ng lahat ng tao na dapat nating itaguyod at ipagtanggol laban sa anumang nagbabantali. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi tayo nawawalan ng pag-asa na kayang magbago ng bawat isa, gaano man tayo malubog sa kumunoy ng kasalanan. Sabi nga sa Centesimus Annus, nakasalalay ang dangal ng tao, hindi sa kung ano ang ginagawa nila, kundi sa kung sino sila. At sino nga ba ang isang tao, kundi isang anak na mahal ng Ama at walang makakapagbago nito. Sa awa ng Diyos, lagi nating taglay ang ating dangal. Sa kabila ng lahat ng ating karupukan at kahinaan, taglay din ito maging ng ating mga kapatid na nagkasala sa atin. At gayon din ang ating mga kapatid na nagkasala sa batas. Tao lang ang sumusuko at marahas kung humusga sa kapwa. Sa awa ng Diyos, lagi nating taglay ang ating dangal. Sa kabila ng lahat ng ating karupukan at kahinaan, taglay din ito maging ng ating mga kapatid na nagkasala sa atin. At gayon din ang ating mga kapatid na nagkasala sa batas. Tao lang ang sumusuko at marahas kung humusga sa kapwa. Kahit sa ating huling hininga, hindi pa huli ang lahat para magbago, kaya dapat lang nating isama, akayin, at tulungang ang isa't isa patungo sa langit. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik siya, ay nakakakita na. Ngayon di, ipagsasama kita sa paraiso. Ako po si Norma Castillo, bahagi ng BEC ng Santissimo Rosario, Paris, sa halos 7 taon. Noong 1981, ako ay nagkursilyo. Inimbitahan ako ng kaibigan ko. Ang sabi ko po sa kanya, papansinin kaya ako ng Diyos? Ang sagot naman niya sa akin, Norma, walang imposible. Nung ako po'y nasa kursilyo, napatunayan ko po na talagang ako'y nagkamali. Nabulong ko tuloy sa sarili ko, Diyos ko, patawarin mo po ako. Dahil noon pong araw, hindi po ako pala simba. Wala po akong pakailam sa aking kapaligiran. Kaya po ako nakaisip mag-kursilyo na bakit hindi ko matagpuan ang katahimikan sa buhay ko. Pagkatapos po ng kursilyo, nabago po ang buhay ko. Mula po noon, naging palasimba na po ako, naging mababa ang kalooban ko at maunawain sa aking kapwa. Noon po na ako mabago niya, sa aking pong pamilya, doon po ako nangangaral sa kanila.
na huwag kalilimutan, magdasal, at magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang dumarating sa amin. Meron po akong 2 anak na tunay. Nagkaroon pa po ako ng 4 na batang inampon. Siguro isang pagsubok din sa akin ng Panginoon. Bakit ako nagkaroon ng ganon? Ako po ay nagtatrabaho sa isang pamantasan. Nagkataon po na mayroong estudyante, ang sabi niya sa akin, pwede bang tulungan niyo ako? Dahil hindi alam ng mga magulang ko na ako ay buntis. Ang gusto niya po ay ipalaglag. Ang sabi ko, anak, huwag. Dahil kasalanan mo yan sa Diyos. Ang gawin mo na lang, huwag ka nang umuwi muna sa probinsya, mag-ano ka muna na isang semester at pag nanganak ka, ibigay mo sa akin at ako ang magpapalaki. Iyon po ang nag-udyok sa akin para ako'y nag-ampon ng mga nanay na lumalapit sa akin para kong tulungan. Dahil sila ay isang anghel na walang nalalaman, baka kung saan lang mapunta. Kaya ako na po ang nagsakripisyo, magpalaki at magpaaral sa kanila. Itinuring ko po silang tunay na anak. Sa awa po ng Panginoon, napatapos ko sila lahat sa pag-aaral. At kapag tinatanong ko sila, gusto nyo bang malaman ang mga magulang nyo? Ina, kahit na hindi. Dahil kung malaman man namin sila, kayo pa rin ang aming ina. Hindi po namin kayo malilimutan sa tanang buhay namin na kaya kami nakatayo sa ngayon ay dahil sa inyo. Kayo ang nagbigay sa amin ng magandang buhay. Ngayon di, ipagsasama kita sa paraiso. Narito po ang pagninilay sa ikalawang wika na ihahandog sa atin ni Father Jerome Ceciliano ng Archdiocese of Manila. Meron po akong ibabahaging kwento sa inyo. Ito po ay ibinahagi din sa akin ng aking kaeskwela. Isa din pong pari. Ito po ay tungkol sa isang lalaki na merong problema sa pag-iisip. Ang akala ng lalaking ito, siya ay manok. At kapag siya ay nakakakita ng manok, akala po niya, ang manok na ito, lalapain siya o di kaya sasaktan siya. Kaya ang lagi po niyang ginagawa ay magtatakbo. Nung ito ay napansin ng kanyang mga kamag-anak, nagdesisyon sila na ang lalaking ito ay ipasok sa mental health hospital. Makalipas so ng ilang buwan, in-evaluate ang lalaking ito ng doktor at ng mga dalubhasa. Napatunayan ng mga dalubhasa at doktor na ang lalaking ito ay normal na, sapagkat nung siya ay tinanong, ano ka ba? Manok o tao? Abay, Dok, ako ho ay tao. Okay, pwede ka nang umuwi. Bukas kagad, bumalik ka na sa iyong pamilya. Paglabas niya ng ospital, nakakita siya ng manok. At ang ginawa ng lalaki ay nagtatakbo pabalik ng ospital. Nakakita siya ngayon ng mga doktor. Bakit ka nagtatakbo? Abay, Dok, nakita ko po may isang manok sa labas ng ospital. Kaya po nagtatakbo ako dito at ako'y natakot. Akala ba namin ay magaling ka na? Abay, opo, magaling na ako. Pero baka ho yung manok, hindi alam na ako'y magaling na. Mga kapatid, ito ay isang kwento po lamang. Pero ito ay maaring pagpapakita na ang isang tao ay talagang may kakayahang magbago. Ngunit, meron pong iba na maaaring hindi naniniwala na ang isang tao ay maaaring magbago. Kaya nga po ang sinasabi ng ilan, abay, ang mga taong yan, tudasin na yan. Sila yung mga salot sa lipunan. Wala silang humanity. Hindi na sila magbabago.
wala na silang pag-asa. Kaya dapat mawala na sila sa lipunan. Kahit to sa personal nating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, maaring meron tayong mga kakilala na hindi natin pinaniniwalaan na magbabago pa. At sasabihin na lang natin, wala nang pag-asa yan. Hindi na magbabago yan. Ganyan na lang yan. Pero alam po ba ninyo na ang kwentong ito ng dalawang magnanakaw sa pagitan ni Jesus ay kwento din naman ng pagbabago? Lalong-lalo na doon sa isang magnanakaw na nakiusap kay Jesus na siya ay isama sa kanyang paraiso. At si Jesus ay nagsabi, ngayon din, ika'y ipagsasama ko sa paraiso. Ito ay kwento ng pagbabago, istorya ng pagbabalik loob, at siya ay tinanggap ni Jesus at pinangakuan ng paraiso. Pagbabago ang hinihiling ng simbahan. Ngunit bago ng pagbabago, ang simbahan din po ay naniniwala sa tinatawag nating pag-asa. Naniniwala ang simbahan na ang bawat isa sa atin may pag-asa pang magbago. And the church becomes a concrete symbol of hope in the world that we live. Kaya nga po, pag sinabi nating pag-asa, yan ang pinag-uugatan ng pagbabago. Kapag merong pag-asa, endless ang possibilities. Pwede kang magbago, pwedeng maging maayos ang pamumuhay mo. Kung ikaw ay may sakit, maaari kang gumaling. May pag-asa, maaring mabago ang buhay ng isang tao. Maiintindihan po ninyo kung bakit ang simbahan ay tumututol sa ilang mga pangyayari sa ating lipunan. Tumututol sa patayan, tumututol sa karahasan. Yung iba, tinutuligsa ang simbahan. Ang simbahan ay hindi nakakaunawa. Ang simbahan ay dapat tingnan kung ano ang nangyayaring kabulukan at karahasan sa ating bayan. Kaya yung iba na gumagawa ng karahasan, sila ay dapat wakasan. Sila ay dapat mawala. But the church is not going to preach against hope, because hope is what the Lord gives us. May pag-asa. Kaya nung sinabi ko, the church becomes a concrete symbol of hope in the world that we live. Kaya kapag kayo ho, halimbawa, lumalapit po sa amin, Father, ipagdasal nyo naman kami. May sakit po ang aking nanay. Kaya ka lumalapit dahil umaasa ka na may magagawa ang mga panalangin ng simbahan, ang mga panalangin ng pari, nagagaling ang iyong nanay. Father, ipagdasal nyo naman po ang anak ko, magte-take ng board exams, magte-take ng bar exams. Lumalapit ka sa pari, nagdadasal ka dahil alam mo na maaaring may mangyari. That is the church. It is a symbol of hope. Kaya po ngayon, bakit sasabihin nila na wala nang mangyayari sa atin? Bakit sasabihin nila na alinisin na lang yung mga nagpapahirap sa ating bayan? Maaari ko pong sabihin sa inyo ngayon, ni isa man sa atin ay walang karapatang husgahan ang ating kapwa at sabihin, wala silang humanity, wala na silang pag-asa, hindi na mababago ang mga taong yan, mananatili na silang masama. If the church preaches something along that line, then the church contradicts the mission that was entrusted to her by Christ to be the symbol of hope in the world. Si Jesus nagbigay ng pag-asa
dito sa magnanakaw. Alam ni Jesus na maaari pang may mangyaring maganda sa magnanakaw. Kaya ang magnanakaw ay dali-dali na tinanggap ang paanyayang ito ng pagbabago at pagbabalik loob. Sa buhay po natin, huwag nating sabihin, yung mga taong yan, di na kinakailangan pumasok pa ng simbahan, dahil kapag pumasok ng simbahan yan, baka yan ay umusok dahil siya ay masama. May mga nagtatanong, mapapatawad pa kaya ako ng Diyos? Patatawarin ka ng Diyos. Patatawarin tayo ng Diyos. Dahil alam ng Diyos, may pag-asa kang magbago. Dahil alam ng Diyos, may pag-asa ka pang ayusin ang buhay mo. Kayo pong mga naririto sa loob ng simbahang ito at sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon, kayo din ho siguro minsan, hirap nang unawain ang mga tao na nagdadagdag pa sa iyong mga pasanin sa buhay. Sila ay mga krus na iyong itinuturing. Pero wag po kayong mawala ng pag-asa dahil katuwang kayo ng Diyos. Tayo man bilang tao ay walang kakayahang mapagbago ang ating kapwa. Pero tandaan ninyo, ang pagbabago ay hindi lang nanggagaling sa tao. Ang pagbabago ay biyaya galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, huwag pong isipin na hindi na sila magiging maayos. Umasa tayo sa Diyos. Kung ang tao ay walang magagawa, may magagawa ang Diyos. Kaya po ngayon ang tanong, sino ang walang humanity? Sino ngayon ang manok sa atin na hindi nakakakilala na maaring magbago ang ating kapwa? Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan. Alalahanin mong tunay. Kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian, ang sagot ni Jesu Kristo, yaong wikang amen dice, tibiho di naman ito. Me kumeris ay ang dulo, anya ay in paradiso. Ako ay paniwalaan nitong pangakong kung tunay, ngayon din liliban. Tatamuhin mo't kakamtan paraiso, aking bayan. Magsiluhod ang lahat para sa panalangin. Panginoon, isama niyo po muli kami sa paraiso. Nasaan na nga ba ang aming paraiso? Naglaho na ba ito ng tuluyan? Ang magandang paraisong nilikha mo para sa tao, ito ba'y hindi na masasaksihang muli? May paraiso pa bang naghihintay para sa amin? Ang paraisong inilaan mo sa amin, Panginoon, ay nasira dahil na rin sa kasalanan at kasakiman ng tao. Kung meron
meron pa sanang paraisong naghihintay sa amin. Panginoon, nais po namin makarating muli doon. Kasalanan na nagtaboy sa amin sa iyong paraiso, Panginoon. Hindi mo ginustong kami mawala sa iyong piling sa paraiso. Subalit kami mismo ang pumiling mawala ito sa amin. Pinili namin ang masama at tinalakuran ng mabuti. Pinili namin ang kamatayan at tinalakuran ang buhay. Pinili namin ang aming kagustuhan at tinalikuran ang iyong kalooban. Dahil sa aming pagtalikod, kami napalayo sa iyong piling, Panginoon, sa aming paraiso. Panginoon, tulad po na nagtitikang makasalanan sa tabi mo, kami po ay nagsusumamo na iyong awa at habag. Hinihiling po namin ang iyong kapatawaran at ang biyaya ng lakas ng loob upang ang mga kamaliang aming ginusto at pinili ay maitama at maiwasto namin. Naniniwala po kami, Panginoon, na habang may buhay, may pag-asa. At hanggang patuloy kaming umaasa sa iyo, may pagbabagong maaaring maganap sa buhay namin. Dito sa mundo, patungo sa paraisong ipinangako mo sa aming mga makasalanan. Panginoon, isama po ninyo kami sa iyong paraiso. Amen. Magsiupo ang lahat. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y papangalanan mong Jesus. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Ako po si Floser Natividad at kasapi sa Ministry of Lectors and Commentators simula 1998 hanggang sa taong kasalukuyan. Noong 2004 ay natuklasan na lumiliit ang aking dalawang bato. Dala ito marahil ng pagod at hirap upang maitaguyod ko ang 3 kong anak. At dahil na rin sa pagkakasakit ng aking kabiyak ng kanser sa baga na siya nitong ikinamatay. Nanalangin ako ng lubos sa Birheng Maria at sa poong may kapal upang ako'y hindi panghinaan ng loob. Sa kabila ng aking karamdaman, ako ay naging aktibo sa pagtulong sa pangangailangang espiritual ng aming pamayanan. Lalong lumala ang aking sakit at naging chronic kidney disease. Ngunit kailanman, hindi ko sinisi ang Diyos. Bagkus, lalo akong nagtiwala at kumapit sa Kanya. Pinayuhan ako ng doktor na kailangan ko ng magdialysis. Bantulot ako at ipinagpaliban ito dahil na rin alam kong malaking gastusin ang haharapin ng aking mga anak at ayaw ko silang mahirapan. Noong March 2015 ay nagsimula na akong magdialysis. Kung kaya't ako ay pansamantalang tumigil sa aking mga gawain at sa simbahan. Nang lumala ang aking sakit, ay nagdebosyon ako kay Birhen Maria na sana sa pamamagitan niya ay bigyan ako ng kagalingan ng anak niyang si Jesus. Lahat ng ito ay inialay ko kay Birheng Maria at sa Panginoon. Nagdasal ako na sana ibalik niya na ang aking lakas. Dininig ng Diyos ang aking mga panalangin. Kung kaya't hanggang sa ngayon, ako ay aktibong miyembro ng Ministry of Lectors and Commentators na nagpapahayag ng salita ng Diyos.
Alam kong sa mga sandaling yon, sila lang ang aking sandigan. Nanalangin ako ng lubos sa mahal na Birheng Maria bilang aking ina at upang ako'y akayin niya sa daan patungo kay Kristo Jesus. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Tunghayan po natin ang pagtatanghal ng Hail Mary the Queen Children's Choir.